Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Para po sa pangatlo nating video, short video lang po ito. Ito po ay tungkol sa mga opinions ko, suggestion, recommendations para sa ating Pangulo, Marcos administration. Hindi po tayo dito nagmamagaling ha. Excuse me. Hindi po tayo nagmamagaling. Kumbaga, ito lang po ang aking opinion para sa sari-saring mga issues na ipinupukol po sa ating administrasyon. Lalo na sa ating Pangulo. So ito po bilang isang observer at saka loyalist. Kasi mga kababayan, doon po sa mga kapwa ko Marcos loyalist, di ba ayaw naman po natin na ang ating Pangulo ay napupulaan o napipintasan. Nasasaktan po tayo kapag siya ay binabatikos or pinupukol ng kung ano-anong mga hindi kagandahang mga opinion or pananalita na kadalasan paninira or walang katotohanan. Talagang ang objective lang naman ay para sirain ang pangalan ng ating Pangulo. Kaya bilang isang mamamayan na nagmamalasakit po sa ating Pangulong Marcos, ito po ang ilan sa aking naisip na sana kung makakarating man lang. Pero ewan ko kasi tayo po ay isang dugyot na vlogger, baby vlogger, although hindi baby. Maliit lang po tayo na tinig na ewan, sana po kasi ang mga pinag-uusapan po natin dito inaano po natin na sana makakatulong para sa ating Pangulo. Hindi naman natin sinasabi na mas matalino tayo. Siyempre, kumbaga, ito ay siguro paalala or may kanya-kanya po kasi tayo na mga kaisipan na siguro paminsan-minsan hindi naiisipan ng iba. So, ito na po mga suggestion para sa Marcos administration. Ano po? Ang una, kasi nga po, nagiging masyadong controversial ang ginagawang mga foreign travels, mga foreign trips po ng ating Pangulo. Ako rin, iniisip ko, noong panahon kasi ni Pangulong Duterte, hindi po siya gaanong naglalabas ng bansa. Bihira siyang bumiyahe. Well, kasi according to him, takot siyang sumakay sa eroplano. Kaya kahit na actually may mga importante siyang dapat daluhan, kagaya ng mga ASEAN Summit, minsan hindi siya dumadalo. Pero siyempre, ang mga ganitong klaseng mga events ay dapat talagang nagpa-participate ang isang Pangulo. Ngayon, dito po sa mga foreign trips na ginagawa po ng ating Pangulo, ito po ay laging nagiging issue sa ilan, lalo na dun sa mga anti-Marcos, na kesyo ang tingin po nila sa mga biyaheng ito ay parang liwaliw, pagbabakasyon. Well, actually, yung mga unang biyahe po ni President Bongbong, pinakauna nun, di ba, Indonesia, na he was invited. And then yung pagpunta naman niya ng China, parang inimbitahan din siya nun. Yung travel niya doon sa Amerika,
He was even forced by his cousin, yung Philippine ambassador to the US, si Babe Romualdez. Yun po ay actually parang ayaw bumiyahe ni PBBM sa Amerika for some reasons. Pero talagang actually pinilit siya. Kasi yun ay yung pagdalo niya, participate doon sa UN General Assembly kung saan nag-speech pa nga siya doon. So, kung ibig sabihin, itong mga biyahe po ito ng Pangulo sa ibang bansa, ay malubos na mga importante po ito. Hindi naman ito bakasyon or pagliliwaliw. Hindi ko po maintindihan kung bakit ginagawang issue ng ilan nitong mga anti-Marcos. Para bang tuloy sa tingin ko ay naiinggit. Now, yung isang biyahe, yung pagpunta ng London, doon sa coronation ni Prince Charles, actually okay, sige, hindi masyadong importante. But then again, yung biyahe po na yun, British Empire yun. Prince Charles yun. Natural. Yung pagdalo niya, at saka he was invited also. Kumbaga, pakikipagkaibigan yun. Masama naman yata kung inisnab yung invitation ng King of United Kingdom. Pasalamat nga tayo na naimbita yung Pangulo natin. Ngayon, ano po ba kasi ang nagiging issue dito sa mga foreign trips na ito? Na sa tingin ko naman mostly for business. Yung travel niya doon sa Davos, Switzerland noon, he was also invited. Imbitado siya doon. Pero, ginawa ng issue. Binibilang kung ilan na ang naging biyahe, kaysa mahilig sa biyahe. Now, ano po ba kasi ang pinaka-issue dito? Alam natin na ang itong mga biyahe na ito ni Pangulo sa ibang bansa is for business. Official business. Kaya lang, ang naging issue po kasi talaga ay yung laki ng entourage. Yun po ang pinaka-issue doon kasi malaking gastos. Ang daming kasama. Ngayon, so ito po ay, hindi ko naman nakita, pero totoo siguro, na parati po daw kasing maraming kasama. Yun ang nagiging issue. Siguro, hindi naman po masama kung lahat na invitations ng mga foreign leaders, okay po yun. Kasi, kumbaga, pakikipagkapwa, pakikipagkapitbahay. Ang masama doon ang nagiging issue po talaga is yung travel expense. Dahil sa dami ng mga kasama, na according to the detractors nga po, kahit mga tao na hindi naman dapat kasama, isinasama. Mahal na Pangulo, pwede po ba na, kasi ayaw po namin na kayo ay napipintasan, kayo ay inaatake ng inyong mga kalaban. Pwede kaya na bawasan ninyo ang inyong mga kasama? Yun lang po mga pinaka-importante na tao. Totoo ba na kung kayo ay lumakad ang kasama nyo mga nasa 200 persons or more? Sino-sino mga to? Ano ang papel nila doon sa biyaheng yon? Matagal na po itong issue pero parang hindi pa rin talaga humuhupa dahil parang hindi nyo naman kasi pinapansin. Sana po, mahal na Pangulo, First Lady, matuto po tayong makinig sa tao, sa mamamayan. Kung ang mga ginagawa po natin ay hindi pasado sa panlasa ng mamamayan, pwede po ba
pagbigyan natin. Kasi kayo rin po ang nasisira. Imbis na, kumbaga, sa ginagawa po ninyo at sa pagbibingi-bingihan sa mga reklamo nila, napapalayo po ang kalooban ng taong bayan sa inyo. Maganda po sana kung, di po ba mas maganda kung ang kalooban ng mamamayang Pilipino ay malapit po sa inyo? Paano? Kung wala po kaming nakikita o nalalaman na mga bagay na hindi namin nagugustuhan, or hindi lang sa hindi namin nagugustuhan, kundi hindi talaga dapat. Tayo po kasi ay mahirap na bansa. Kinukulang nga po tayo ng mga budget sa kung ano-anong mga proyekto. Pero bakit kailangang maging expensive ang ating mga biyahe? Bakit kailangang isama ang mga tao na hindi naman dapat kasama, na tuloy lumalaki ang gastos? Isa po ito sa mga reklamo ng tao sa inyo. Sana po ito ay mabago, nang sa ganun, wag na pong madagdagan ng mga tao na kumukontra sa inyo. Hindi ko po ito sinasabi dahil tumitiwalag ako. Hindi. Sinasabi ko po ito dahil ako ay nagmamalasakit sa Marcos administration. Ayoko pong madagdagan ang mga taong nagagalit sa inyo. Pangalawa, isa pa po na issue dyan sa mga biyahe ninyo ay itong lagi pong kasama itong si pinsan ninyo si Martin Romualdez. Matagal na po itong ini-issue pero hindi nyo po tinitigilan. Lagi ninyong kasama, pati si Sandro Marcos. Well, baka si Sandro Marcos pwede. Kung gusto nyong tinitrain nyo siguro, pero hanggat maaari, wag na po ninyong isinasama. Kasi, yun na nga po ang nagiging issue sa inyo. May kani-kanya pong trabaho ang mga ito. Si Martin Romualdez, siya ang leader dyan sa House of Representatives. Hindi ba dapat lagi siyang nandoon? Bakit lagi siyang kasama? Nga naman, pati si Sandro. Dahil naintindihan natin na si Sandro maaaring tinitraining nyo na. Baka pwede pa, pero wag naman pong lagi-lagi. Siguro paminsan-minsan lang. Hindi yung talagang sa lahat na lang ng biyahe kasama ninyo. Dahil hindi nga naman po talaga magandang tingnan. Mainit sa mata. So siguro, para mabawasan na rin ang issue tungkol sa mga kamag-anak ninyo, kay SMR, kay Sandro, siguro naman paminsan-minsan wag ninyo munang isinasama. Siguro once in a while. Pangatlo, ito pong confidential fund ng Office of the President na malaking issue po sa inyo na kumbaga tinanggal yung ibang mga confidential and intel funds ng ibang mga departamento kasama na yung department ni BP Sara. Okay po yun. Pero sana po, actually, ang sabi ng mga detractors ninyo, dapat wala na kayong confidential fund. Kasi mayroon namang mga departamento na pwede nyong gamitin, kagaya ng sa Intel, nandiyan dyan yung DND, yung NICA, everything. Pero, para sa akin kasi, being the president, kailangan naman talaga mayroon. Kita mo yung mga ibang past presidents nga talagang mayroon. Hindi nga lang po kasing laki ng confi fund ninyo. Sinundan nyo po kasi yung amount ng confidential fund
ng sinundan ninyong ex-President Duterte. So ngayon, naging ang tingin tuloy ng mga tao sa inyo, ay para na rin kayo si Duterte. Sana po, mahal na Pangulo, kung pwede lang, hindi namin inaalis na magkaroon kayo ng confidential fund, being the President. Commander-in-Chief, kailangan nyo rin siyempre ng mga extra, mga pang-intel. Pero wag naman po ganun kalaki. Lalo pa sa ngayon na mayroon tayong mga iniisip na na dapat pagkagastusan. Marami, kung sa totoo lang. Especially yung issue natin sa West Philippine Sea. Napakalaki po kasi ng confidential fund ng opisina ninyo. Siguro kung si Noynoy nga noon 500,000 lang, 500 million. Si Duterte 4.5 billion. Siguro ko kahit na kalahati. Actually, kung ako tatanungin, hanggang 1 billion lang. 1 billion is okay. At least, mas maliit na dihamak sa confidential fund ni Duterte. Okay na rin yun. Sana po, gawin nyo po ito para nang sa ganun ay hindi kayo napupulaan. Pang-apat, ito pong si First Lady Liza, na lagi ninyong kasama sa travel, well, okay din lang, kasi asawa eh. Pero, yung tatay ninyo noon, si Apo Lakay, hindi po sa lahat ng biyahe, kasama. Ang totoo, ang ginawa po ni Apo Lakay noon, yung mama ninyo, si First Lady Imelda, ang inuutusan na lumakad pumunta dyan sa mga foreign trips. Samantalang si Apo Lakay, being the President, hindi niya iniiwanan ng Malacanang. Ganun sana malang dapat tama po yun. After all, si First Lady Liza, kung hindi man siya kasing bonggacious ng inyong mami Imelda, pero mas lamang naman si First Lady Liza sa pinag-aralan. Abogada ito At especially na kung totoo man ang rumors na si First Lady Liza ang talagang totoong nagpapatakbo sa bansa, hindi ba marapat lang na alam niya kung ano ang gagawin niya kapag siya ay pupunta ng abroad. Dahil siya nga pala ang tumatayong Pangulo So bakit hindi po siya na lang ang utusan ninyo? Hindi magkasama kayo pareho. Or pwede namang kung talagang gusto ninyong kasama palagi ang First Lady, sige. Pero yung nga isang maganda na ginawa noon nung father ninyo noong siya ay Pangulo, ay yung si First Lady talaga yung lumalakad. At kadalasan, lahat na lakad ng First Lady was successful. Being a babae na makikipag-usap sa mga international leaders. Mas effective pag babae. At saka yun na nga, para matutukan nyo rin yung trabaho dito sa bansa. Hindi yung isa pa, itong ginagawa ninyo na kapag may mga sakuna, may baha, may bagyo, lindol, lumalagari kayo. Galing kayo ng ibang bansa. Didiretso kayo doon sa site of calamity. Wala na kayong pahinga. Alam niyo, para sa akin, ang dapat na gumagawa po ng mga ganitong mga charitable activities na ito, kagaya ng pagpunta sa mga
kalamidad, mga biktima ng kalamidad, ay yung First Lady. First Lady dapat, hindi yung Pangulo. Kasi ang Pangulo, kumbaga, dapat ang Pangulo, being the hari, di ba nga sa larong chess, yung king ay lagi lang naka-stationary sa loob ng palasyo. Kasi being the utak lang dapat ang ginagamit ng Pangulo bilang equivalent sa hari. Hindi dapat lumalabas ang hari kasi baka madisgrasya. Di ba? Ang kumikilos, kahit nasa larong chess, ang talagang may movement ay yung queen. Di ba? Para po sa akin mga kababayan, ewan ko kung agree kayo. Ito ay aking sariling opinion. Ang dapat po na pumupunta, gumagawa ng mga charitable works na ito, yung pagpunta sa mga kalamidad, kasama ng DSWD, yung First Lady, and the Vice President. Especially the Vice President is also a female. Di ba mas bagay na silang dalawa? Kung hindi man available ang First Lady, yung Vice President, sila dapat ang kumikilos ng mga ganyan. Hindi yung lahat na lang kayo. Iba po ang dapat ang trabaho ng presidente. Ang presidente kaya nasa Malacanang. Nakikipag-meeting sa mga kanyang mga secretaries, mga advisors. Ang footwork ay dapat sa Vice President at sa First Lady. Tama hindi? Kasi para naman medyo hindi naman kayo masyadong pagod. At saka sa ngayon, parang wala kaming napapansin na ginagawa ng First Lady. O baka naman talaga totoo na siya kasi yung, tingnan mo, kung totoong siya yung nagpapatakbo, tingnan mo siya yung nasa Malacanang, kayo ang nagpo-footwork. Pero ayokong isipin ganun eh. Gusto ko, kayo pa rin ang Pangulo. Yung First Lady, yung taga-abot ng mga ayuda. Di ba mas tama yun, mga kababayan? Ang panghuli po na aking suggestion para sa Marcos government ay magpakita naman po kayo ng konting pangil. Kasi itong mga anti-Marcos na lagi kayong ina-attack, sinisiraan, na sobra na po ang paninirang ginagawa sa inyo. Mga below the belt. Bakit po wala man lang kayong ginagawa? Hinahayaan lang ninyo na siraan kayo, bastusin kayo, binababoy na kayo. Pero, wala kayong ginagawa. Marami na po sa amin na followers ninyo ang nagtataka at naghahanap ng kunti namang para kasing this is showing wrong signals to us na okay lang na bastusin kayo, okay lang na mura-murahin kayo, okay lang na babuyin kayo yung pagkatao ninyo ng kung sino-sino lang. Ako hindi ako papayag. Bigyan naman ninyo ng leksyon ng mga ito. Yung legal legal lang tayo. First Lady and President Bongbong Marcos, ipagtanggol nyo naman ang sarili ninyo dito sa mga naninira sa inyo. Magsalita naman kayo paminsan-minsan. Or kung ayaw ninyo magsalita, gumawa naman kayo ng paraan na matigil ang mga makakating dila ng mga ito. Yung ito mga puro paninira sa inyo. Kasi,
Kung hindi kayo nasasaktan, kami na mga followers ninyo, nasasaktan kami para sa inyo. Sana naman po, bigyan nyo naman ng konting respeto ang sarili ninyo. Kasi parang hinahayaan ninyo na bastusin kayo. Parang hinahayaan ninyo na i-disrespect kayo. Paano naman kayo re-respetuhin yan? Kung kayo mismo ayaw ninyong irespeto ang mga sarili ninyo. Hindi nyo man lang ipagtanggol ang sarili ninyo. Again, mga kababayan, mga kapwa ko Marcos followers, hindi ko po ito sinasabi para pangunahan sila or pagmamagaling. Yan ko sa inyo. Ako kasi, being a Marcos loyalist, ito po yung nararamdaman ko. Ayaw ko na binabastos ang ating Pangulo. Gusto natin matuto silang gumalang. Ang gusto natin, respeto. Kasi pag hindi nire-respeto ang iniidolo natin, tayo na rin ay damay sa kanilang hindi pagrespeto. Tama hindi? Tayo rin binabastos nila. So, yun lang po ang akin, mga kababayan. Sana naiintindihan nyo po. Kayo ang tanungin ko. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito sa itong pinag-usapan natin? Yun lang po. At magandang gabi. Maraming salamat sa inyong panunood at sana itong mga pinag-usapan natin ngayon ay makarating man lang sa pandinig ng first couple at gumawa sila ng aksyon tungkol dito. Okay? Peace.